Yan. Sige, pawit mo, please. Naantok na. Amen. Naantok na. Praise God. Hallelujah, Jesus. Oh, we worship you, Lord. Yes, Lord. We glorify your name, O God. Pinupuri ka namin. Pinululhati ka namin. Sinasamba ka namin sa oras na ito. Patuloy nga ikaw ang aming maitaas at madahilan sa oras na ito, Lord. Amen. Hallelujah, Jesus. Come, Holy Spirit. Oh, Holy Spirit, come in this place, O Lord. Yes. Samahan mo kami sa oras na ito, Panginoon. Yes, Lord. Open our heart. Open our mind, O Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing. Come in your power. I love you, Holy Spirit. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit, fall on me now. Your anointing. I need your anointing. Come in your power. I love you, Holy Spirit. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see your face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see your face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. May I request Sir Joy to lead us in opening prayer, please? Yes, Lord, we worship you, O God, in spirit and in truth, and we thank you for your presence in the midst of us. Hallelujah. Ama, sa pangalan ni Jesus ay dinadalangin namin ang gawain ito na ikaw ang isang manguna. Pangunahan po kami ng iyong banal na Espiritu at buksan ang aming espiritual na kaisipan at puso, Thank you, Jesus. aming mga mata, pang maunawaan namin, maintindihan namin at makita namin, O God, ang gawa ng iyong banal na Espiritu sa aming buhay. Pagpalain mo ang bawat isa sa aming pag-aaral at ikaw lamang ang siyang maging sentro ng aming pagtitipong ito. Salamat po, Ama, sa iyong gagawin. We expect, O God, something good to happen in our lives. Salamat po sa iyo lamang papuri sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Pwede po tayong makaupo. Praise the Lord. Pinag-uusapan po natin ay understanding. Kapatid, ang topic po natin, understanding the gifts of the Holy Spirit. No? Na yung gifts of the Holy Spirit ay maunawaan natin. Yes. Amen? Amen. So meron pong 9 gifts of the Holy Spirit. Sabi po dito, konting review. Revelation gifts, nahati po sa tatlong section. So number 1, revelation gifts, vocal gifts,
at saka power gifts. Sabihin natin, revelation gifts, Revelation gifts, vocal gifts, vocal gifts, power gifts. power gifts. Pag sinabing revelation gifts, gifts that reveal something. Vocal gifts that say something. Ginagamit mo yung bibig mo, nagsasalita ka. And power gifts, gifts that to do something. Meron kang ginawa, gagawin. So, yung pong gifts that reveal something, word of knowledge, word of wisdom, discerning of spirits. Yung vocal gifts, tongues, interpretation of tongues, and prophecy. Yung pong power gifts, faith, gifts of healing, working of miracles. So ito po ay mga gifts po. Ito, kaloob ng Banal na Espiritu. Okay? So pinag-aralan natin last Sunday, how the Holy Spirit release of the gifts. Paano ba niya initiate, ini-release ang mga gifts na ito sa atin, nire-release. So pinag-usapan natin na ang tao, spirit, soul, and body. 1 Thessalonians 5:23, ang sabi ron, sanctify your spirit, soul, and body. Tatlo. Pag sinabi pong tao, composed ng spirit, soul, and body. Okay? So yung spirit, nakaka-feel, see, hear, taste, and smell. Soul, reason, analyze, determine, action. Body, ito yung nakakadama, nakakakita, nakakarinig, nakakalasa, nakakakumoy. So yan po yung body. Ngayon ho mga kapatid, pag-usapan natin yung detail. Kasi po, pwede ko po itong turo sa inyo ng mabilis, pero hindi nyo naman maintindihan. So mas maganda dahan-dahan na naintindihan natin. So una, pag-usapan mo natin ngayong di-discuss natin, biblical example of Old Testament ng gifts, ng bawat isang gifts, at saka New Testament example. So how it received, paano ba natin ito natatanggap, and how it to be shared or exercised. Okay? So yun po yung focus ng ating pag-aaral ngayon. Una, pag-uusapan natin yung tinatawag na word of wisdom. Sa 9 gifts, dito muna tayo mag-focus, word of wisdom. Okay? Pag sinabing word of wisdom, ang definition po niyan, it is a piece of God's divine wisdom that is supernaturally imparted to a believer that reveals the mind, purpose, and the will of God. So pag sinabi pong wisdom mga kapatid, ito po ay ini-impart, ibinibigay ng Diyos sa mga mananampalataya, ipinapahayag niya yung kanyang kaisipan, layunin, at yung kalooban niya sa tao. Ano? Kaya po, meron kang word of wisdom, halimbawa, pag sinabing word of wisdom mga kapatid, ay example, meron kang problema, hindi mo alam ang gagawin mo, nag-pray ka, Lord, tulungan niyo po ako, hindi ko alam paano susolusyonan ang problema ko. Biglang dumating sa iyo yung word of wisdom, ganito gawin mo. So, in-impart sa iyo ng Lord yung wisdom to solve the problem. Yan yun, ano? Kaya nga sabi ron, a piece, konti lang, binibigyan ka ng wisdom ni Lord. Okay? Imparted. Halimbawa, estudyante ka, Lord, ano ba gagawin ko? Hindi ko alam kung ano kukuhanin kong kurso, dami kong gusto ko yung ganito. Tapos biglang binigyan ka ng wisdom ng Lord, ito kuhanin mong kurso. Okay? Wisdom halimbawa about the future, to release, creative, artistic design. Di ba? Nagpapagawa ka ng bahay, pwede kang humingi ng wisdom sa Lord. Lord, kung saan ba ilalagay mo magandang design, ganito. Alam mo, wisdom yan eh. Binibigyan tayo ng Panginoon. Papakita ko sa inyo sa Bible, kahit example natin sa Old and New Testament, na hindi naman sila mga architect, pero dahil binigyan sila ng wisdom ng Lord, yung detail ng mga ipinapagawa nilang project, ang ganda ng resulta pagkatapos na bigyan ng wisdom ng Lord. So kaya ho, a word is a part of a sentence. It is called the gift of the word of wisdom. Sabihin natin, word of wisdom. Word of wisdom. To solve a problem, to know what course or action na kukuhanin mo, in an example, to know what is coming up in the future, to release creative, artistic, scientific, intelligent expression of a concept or idea. Okay? So, biblical example natin, unahin natin, ang Old Testament na may wisdom. Si Joseph, in-interpret niya, mababasa niyo po sa Genesis 40, Genesis 41, ayan ang mga verse. Nagkaroon ho siya ng panaginip, no? At kung ano yung nangyari sa Egypt,
ininterpret niya yung panaginip ng Parao na hindi ma-interpret ng mga matatalino, salamangkero, magikero, mga psychologists, ng mga magagaling na mag-interpret, mga manghuhula. Ipinatawag ng mahal na hari ay walang makapag-interpret ng panaginip ng Parao, ng hari. Si Joseph, siya ang nakapagbigay ng interpretasyon. Magkakaroon ng 7 years taggutom, tapos 7 years na pagpapala. Sa panahon ng taggutom, sa panahon ng pinagpapala, kailangan mag-ipon sila ng blessing kasi may kasunod na taggutom. Oh, wisdom yun. Ayun yun, si Joseph. Okay, si Bezalel, inspired siya, creative. Exodus 31, verse 1 to 5, makikita po natin, no? Pag binasa niyo po yung Exodus 31 verse 1 to 5, meron siyang artistic design sa paggawa ng mga carving wood, mga cutting jewels, and other kinds of works needed to be done for the tabernacle. Hindi naman siya nag-aral ng arts. Hindi po siya architect. Pero binigyan siya ng wisdom ng Diyos, anointed siya, galing niyang mag-design. Ang tawag doon, yun yung word of wisdom. Okay? In-impart ng Diyos sa kanya. Inspired. Si David, inspired siya na yung sa First Chronicles, alam niyo si David, siya yung gumawa ng plano ng templo pero hindi sa architect. Pastor siya ng tupig. Tagapag-alaga siya ng tupa ng kanyang magulang nung tinawag siya ng Lord. Hindi sa architect. Hindi sa engineer. Normally, ang gumagawa ng mga design, architect. Pero dahil may wisdom siya hiningi kay Lord, siyang gumawa ng design ng, alam niyo po yung templong pinagawa ni Solomon, ng anak niya, siyang gumawa ng design. Ang ganda ng pagkakagawa ng design. Inireveal yun ng Holy Spirit, ng Lord. Okay? So, yan yun, si David. Si Daniel, inireveal niya, in-interpret niya rin ang panaginip ng hari. Ganyan din ang nangyari kay Daniel, no? So kaya makakita natin yung mga biblical example, revealing, interpreting dreams, and foretelling coming events. Yung panaginip ng King Nebuchadnezzar, in-interpret ni Daniel. Di ba? Walang makapag-interpret, siya lamang ang ginamit ng Panginoon. Okay? So bigyan natin ang example sa New Testament. Yung wise men, binigyan sila ng warning sa panaginip na to go back to Herod kasi papatayin siya ni Herod eh. Di ba, nung ipinanganak si Jesus, hinahanap ni Herodes, ang sabi pa nga, para siya sumamba, pero ang totohanan, gusto niyang patayin. Hindi naman talaga siya sasamba. Ngayon, kaya siya binigyan ng dream ng Lord not to go back to Herod. Huwag kang bumalik na ron kasi may masamang balak. Inireveal na ng Panginoon. Kaya hindi na siya bumalik. Nag-iba na sila ng rota ng daan. Gayon din si Joseph, warned by angel in a dream to go to Egypt. Kasi nga, gustong patayin si Jesus, bata pa. Kaya kinakausap na ng angel ng Panginoon, nagbibigay ng mga warning. Okay? So Jesus, when question about paying taxes, natatandaan niyo po, kinanong siya ng mga Pariseo, kung marapat ba na magbayad ng buwis. Ngayon, si Jesus Christ ay gustong hulihin. Kasi pag sinabi ni Jesus na dapat magbayad ng buwis, pag sinabi ng yes, yung mga Pariseo ay against yun sa Jew. So, if Jesus said yes, then the Pharisees could say that Jesus supported the Romans and was against the Jews, and they could turn the Jews against him. Gagalit sa kanya. Pag sinabi naman niyang no, na hindi dapat magbayad ng tax, they could hand him over to the Romans. Sasabihin, lumalabag sila sa Roman government. So, mahirap sumagot ng yes or no. Si Jesus Christ may wisdom. Alam niyo ginawa niya? Kinuha niya yung coin, sabi niya, o tingnan niyo yung coin, sino nasa harap at likod? Sabi nila, pag binasa niyo ng Matthew, itong Matthew 21, andyan yan. Si Caesar, sa kabila, si Lord. O sige, yung para kay Caesar, ibigay niyo. Yung para kay Lord, ibigay niyo. Ayun yun. So kasi,
Hindi niya pwedeng sabihin yes, hindi niya pwedeng sabihin no. Nakita mo, may wisdom ang Panginoon. Nakuha niyo? Okay. So, yun yun. Okay? Kaya marami tayong matututuhan dito, mga kapatid. Si Paul, binigyan siya ng Panginoon ng panaginip na huwag pumunta ng Macedonia. Acts 16. In a vision appeared to Paul in the night, a man Macedonia stood and pleaded with him, saying, "Come over to Macedonia and help us." Now after he had seen the vision, immediately we sought to go to Macedonia, concluding that the Lord had called us to preach the gospel to them. So, kinausap sila ng Panginoon through dreams. Si Paul, nung sa Acts chapter 27, nung hinampas ng malalakas na barko na si Paul ay dadalhin sa paglilitis, bababasa niyo po yan, Acts 27, nawasak yung barko nilang sinasakyan. Alam niyo, kinausap ng Diyos si Paul sa panaginip. Sabi sa kanya, walang mamamatay sa inyo. Pero wasak ang barko, ha? Wasak ang barko. Meron siyang revelation, may wisdom. Sabihin mo sa mga tao, mag-stay lang, walang mamamatay, walang mawawala sa kanila. Alam niyo, yun po ang nangyari. Mababasa niyo yan sa Acts 27:20 hanggang 26. So, ganon. Ngayon, ito. Paano nag-ooperate yung operation ng gifts? Operation na. Counseling. So, pag ikaw ay may kina-counselan, kailangan mo ng wisdom. Halimbawa, may mag-asawa nagkakagali. Gusto na maghiwalay. Hindi mo kakatulan na dalian niyo paghihiwalay. O ihabla mo, okay, hindi. Kailangan mo ng wisdom. Amen? So, kailangan mo ng wisdom sa counseling. Ministry of the Word. Pag nagtuturo ka ng Word of God, kailangan mo ng wisdom. Kasi hindi basta-basta magbigay ng interpretasyon ng Word of God. Kailangan, alam mo at least yung basic hermeneutics and basic homiletics. Kasi ang homiletics, art of interpretation. Art of teaching yan Saka yung hermeneutics. Dapat alam mo at least kung paano mag-aral ng historical background, alam mo yung context, alam mo yung costume and tradition. Pag nagmi-ministry of the word ka, hindi lang basta nagturo ka. No? Kasi may mga word of God na specific para Israel, may word of God na specific para sa atin, at may word of God na general revelation, may specific revelation. So, ganon. Kaya kinakailangan, hindi porke tayo nagbasa na ng Bible, alam na natin at pwede na tayo magturo. Kailangan, alam natin yung tinatawag na rightly dividing the Word of God, the truth. Yung tamang pagtuturo ng Word of God. Okay? Interpreting dreams. So, alam nyo, kailangan natin ng word of wisdom pag nag-i-interpret ka ng panaginip. Halimbawa, may nagkwento sa iyo. Uy, nanaginip ako. Ako raw naglalakad. Nakapulot ako ng maraming pera. Hindi mo pipinin pa yung, tumaya ka na sa loto. Yayaman pa. Hindi wisdom ni Lord yun, ha? Hindi wisdom ni Lord yun. Kailangan mo ng wisdom sa pag-interpret ng dreams. Yung dreams, hindi basta-basta ini-interpret. Halimbawa, kamukha ng Bible, may mga panaginip kamukha ni Joseph na naginip siya, nag-aani siya ng trigo, yung 11 trigo, nagbaw sa trigo niya. Nung kinuwento niya yung panaginip niya, nagalit yung kanyang mga kapatid na 11, sabi, ibig mo sabihin, 11 kami, magbabaw kami sa iyo. Binugbog siya, initsan doon sa balon, binenta. Panaginip lang yun. Panaginip, dahil sa panaginip. Naganap yung panaginip niya, kaya lang nag-suffer siya. Kaya nga naisip ko, dapat hindi mo na kinuwento. Hindi matapos ang pastor. Kasi dapat hinintay niya muna. Kinuwento ko agad, nainggit yun. Tapos dinagdagan pa, nanaginip ako yung buwan at saka yung araw. Nagbow daw sa kanya. Sabi ng tatay na, kami rin! Lalong nagalit. Pati nanay tatay niya. So mga kapatid, ang panaginip, may talagang may panaginip na nagbibigay ng warning. Alam nyo, marami tayong makikita sa Bible na verse na ang Diyos nag-umusap sa atin sa panaginip habang tulog ka. Kasi pag gising tayo, hindi tayo makakausap ng Diyos
Kasi busy tayo sa pakikinig sa ibang bagay. Eh ngayon, pag tulog ka, ayan. Pero hindi lang Diyos ha, ang demonyo rin naglalagay ng panaginip sa ating pagtulog. Halimbawa, yung ikaw ay nananaginip na ikaw ay nahuhulog sa bangin, hinatakot ka, mga bangungot. Hindi kay Lord yun. Hindi na naginip na mga numero. O yung ikaw ay, Para sinasakal ka. yung sinasakal ka. Naginip na mga numero. Number, tatayan sa luwete. Ayan, mga ganon. Hindi. Tandaan nyo ito ho. Para huwag kayong mamali ng interpretasyon, ito ang basihan. Pag may panaginip kayo, ang pangsala, Word of God. Kumbaga ito yung salaan. Ngayon, pagka yung panaginip nyo, ang interpretasyon ay kumokontra sa written Word of God, hindi galing sa Diyos. Nakanya? Amen. Kasi ito ang ating pinaka-final authority Word of God. Yes. Halimbawa, hoy, napanaginipan ko. Sabi sa panaginip ko, pautangin mo raw ako. Eh, meron ka pa palang utang na hindi binabayaran. Eh, sabi ng Bible, magbayad ka muna ng utang. So, sample lang naman, di ba? Ibig sabihin, mangungutang ka na naman, hindi dapat magbayad ka muna. So, sample lang naman. Wala tayong pinatatamaan, naisip ko lang. Ang ibig ko sabihin, ang sabi ng Bible na kailangan, ayusin mo muna yung utang mo. Ngayon, pag nakatapos ka na, kung pautangin ka, praise God. Kung hindi, praise God pa rin. Amen ba? Okay lang masaya mga kapatid. Sample yun. Ngayon, about the situation of life. Yan, yung mga sitwasyon. O kaya solving business. Workplace. Yan, yung mga problema sa negosyo. Sa trabaho mo. Kailangan ng wisdom. Okay? Importante po yan, ha? Word of wisdom. Kailangan ng wisdom pag nagluluto ka. Kaya paano mo ba ito pasasarapin? Pag samasabahin ko kaya ito, lagyan ko kaya ng pagkaluto, sarap! Yung amo mo, dinagdagan ng sweldo. Kasi nasarap. May anointing eh. Totoo yan. Kailangan natin ng wisdom sa lahat. Hindi lang sa pag-aaral yan. Sa lahat ng ginagawa. May Lord, give me wisdom. Kaya nga sinasabi ng Bible eh. Pag nung tinanong ng Lord si Solomon, kinausap siya ng Lord. Nag-appear sa kanya, sabi niya, ano ang gusto mong hingin? Hingin mo, ibibigay ko sa iyo. Sabi ni Solomon, hindi niya hiningi na malipol yung lahat ng kaaway niya. Alam niyo hiningi niya, Lord, bigyan mo ako ng wisdom. Ang ibig sabihin ng wisdom, listening her, discerning. Yung bang meron kang pusong handang makinig sa Lord. Alam mo, pag may wisdom ka, yan. Magagawa mo yung mga bagay yan. Deciding about future. Kailangan natin ng wisdom. Saan ba ako titira? Canada, Pilipinas, Espanya, Switzerland, Ukraine, o sa Russia. Hindi na Russia. North Korea. Kailangan mo ng wisdom. Pilipina lang. Kasi yung wisdom, bibigyan ka ng tamang pag-iisip, tamang desisyon. Correct. Kaya nga, di ba sabi ng Santiago, kung ang sino man sa iyo kulang ng wisdom, humingi sa Diyos at bibigyan siya ng wisdom. Hiningi yan. Nasa Bible. Coming up with a design in any field. Yan yung mga gagawin natin, mga project. Okay. So ngayon, how a word of wisdom is received? Paano ba? Okay, ito, paano ka tatanggap ng wisdom? Yun ang question, no? Amen ba? Amen. Una, a quickening of scripture. Paano naku-quicken? Halimbawa, itong wisdom. Magbabasa ka o kaya nakikinig ka ng preaching kay pastor. Hindi lahat ng sermon mula simula hanggang sa matapos maku-quicken sa iyo. Ibig sabihin, yung nagiging buhay sa puso ay napakinggan mo. Ang tawag doon, quickening of scripture, naging, tumimo sa akin yung word na yun. Iba dating sa akin. Quickening. Amen? Amen. Ang dami-daming mensahe, ang daming sinabi ni pastor, 1 oras nag-preach. Pero may natandaan ka ba? Wala nga eh. Pero isang bagay yung tumimo sa puso ko, no more condemnation. Kaya paglabas ko ng church, no more condemnation. Sabi natin, no more condemnation. No more condemnation. So, pwedeng isang word lang ang mag-quicken sa iyo. Halimbawa, nalulungkot ka. Bigla mong, parang may narinig ka ng tinig na hope.
Hope. Nakuwikin sa iyo yun. Nagbabasa ka ng Bible. Hope. Naalala ko nung ako sabi ko kay Lord, gusto ko nang mag-asawa. Binata ako Tapos nung nagbabasa ng Bible, pagdating sa Philippians, napakaraming pangalan na ang binanggit doon na joy. Sabi na Holy Spirit, ang pangalan ng mapapangasawa mo, joy. Uy, sabi ko, Lord, nahanap na ako ng joy. Totoo, hindi ako nagpipiro, ha? Totoo. Nakuwikin sa akin yung joy sa Philippians. Kaya ko, praise God, binigyan niya ako yung joy. Maganda pa yung Pastora. Bonus pa, Pastora. Maganda pa yung istorya namin pero sa susunod na po yun. Doon lang muna tayo sa pangalan. Hindi, totoo yun, ha? Nagbabasa po ako ng buong Pilipias. Lahat ko ng mga joy, binilugang ko. Joy, joy. Ang prayer ko ng Lord, gusto ko nang mag-asawa. Sino na pangasawa ko? Lalo mo lang ako nililigawan. Nagpapastor ako sa Nueva Ecija. Siya naman tiga Nueva Ecija. Ayun. Kaya... Yung niligawan mo, Pastor, sabi ni Lord, joy daw ang pangalan. At that time, dalawang joy. Nako. Kailangan mo ng wisdom. Pareho pang Joy de Leon. Hindi, totoo. Yung isa taga San Rafael, saka yung isa taga Zaragoza. Parehong Christian. Pareho silang matured. Parehong... Nahirapan. Ang problema lang, yung isa may crush sa akin si Ala. Sana all. Yun ang difference. Kaya sabi ko, Lord, bigyan niyo ako ng wisdom sa pagdidesisyon. Sino bang Joy dito? Siya ba o si? Kailangan ng wisdom. Ginahit ako ng Lord. Pero nandiligaw ka na doon kay Pastor. Hindi pa. Nagpipray pa ako. Nung pinag-pray mo, Pastor, saka ka nagliligaw. Oo, nung sinabi na... Hindi matay naman si Pastora. Kinilig. Siya. Matotohanan, hindi ako nang ligaw, niligawan siya ng Panginoon. Kinausap siya ng Lord sa maraming panaginip. Totoo yun. Kaya another story sa Women's Fellowship ni Malala. Kaya ituloy nyo. Na Women's Fellowship. Siya lang magkukwento niyan. Sharing, ganyan ang gawin nyo sa Women's Fellowship. Testimony. Idea. Okay? So, paano tayo word of wisdom? A knowing inside. Dito sa loob mo, alam mo may bear witness merong hindi ka mapakali. Alam mo galing mo sa Holy Spirit. Na-experience nyo ba yan? Sa loob mo. Parang may namungusap sa loob mo. Puntahan mo siya, kausapin mo siya, sabihin mo siya. Inside. Sabi raw, the Spirit Himself bear witness with our spirit. Kasi ang Espiritu ng Diyos nakipag-isa sa Espiritu ng tao. Kaya sa loob mo, sa iyong belly, nararamdaman mo, may bear witness. Merong confirmation sa loob mo. Amen? Ano pa? Inspired. Unpremeditated speaking. So, meron kang inspiration, yung sinasabi mo, hindi mo naman iniisip, pero magugulat ka sa mga sinasabi mo. Inspiration ng Holy Spirit. Halimbawa, example, pag ako yung nagpipreach, wala sa outline yung mga pinagsasabi ko. Nakikinig lang, nagpo-flow lang tayo in the Spirit. Ganun yun. Ang tawag doon, wisdom. Unpremeditated. Hindi yung, kasi pagka mineditate mo na, alam mo na. Pero yung mga hindi mo na-meditate, marami kong nasabi, pinapaalala ng Holy Spirit, mga example, mga illustration, mga quotation, mga nabasa mo, mga word. So yun ang masasabi mo during preaching. Ganun niya, wisdom. Okay? Dreams or vision. O yan, pinakikita sa iyo, meron kang, minsan nakaka-vision ka ng letra. Alam mo, kanina habang nag-worship tayo, may nakita ko, ang nakita ko yung salitang freedom. Freedom. Habang nag-worship, may nakita ko word, freedom. Kaya sabi ko, Lord, thank you sa Church of the Rock. Lahat kami makakalaya sa condemnation. Amen? Amen! And ano pa? Angel messengers. Ito, bihira ito. Ako di ko nararanasan yan. Pero may mga tao, may mga pastor na nagpapatotoo na talagang binibisita sila ng anghel. Pero bago ka raw makaranas ng angelic visitation,
maging ready ka sa satanic visitations. Pag hindi ka pa ready, kasi tinan mo si Jesus Christ. Sa Matthew chapter 4, tinukso siya ni Satanas. Di ba? Yung 40 days, 40 nights siya nag-ayuno. Oh. Nung hindi siya natukso, umalis ang Diablo, dumating naman ang angel. Amen. O kaya, kung ikaw ay inaatake ng mga demonyo ngayon, ang susunod niya dyan, angel lang. Amen. Amen. Amen? Praise God. Okay. How to share a word of wisdom? Do not force, do not compel, or demand action. Ang word of wisdom, hindi mo kinakailangang persahin ng tao na gawin mo ito. Hindi. Hindi yan by force. Yan, sinasabi mo with love, encouragement, comfort, and edification. Hindi by force, ano? Okay. Clarify, malinaw, and encourage perseverance and diligence that is required. So, ganon. Pag nagsishare ka ng word of wisdom, kailangan malinaw, kailangan may encouragement, may perseverance, katiyagaan, kasama yan. No pressure, no convince other to agree. Hindi mo kinakailangan convince siya mag-agree sa sinasabi mo. Hindi ganon. Hindi mo kinakailangan, kinakailangan, kinausap ko ng Lord, pautangin mo akong 3,000 ngayon, bali. Hindi ganon. Bali. Dahil sinabi ng angel sa akin, dalian mo. Hindi ganon ang wisdom. So, kailangan, walang pressure, okay? So, definition ng word of knowledge ngayon, dito na tayo sa pangalawa. Kanina, word of wisdom. Word of knowledge ngayon, it is a supernatural impartation of a piece of divine knowledge that reveal facts of things past or present. So, parang similar sa wisdom. Ngayon, ang biblical example natin ng word of knowledge, halimbawa si Samuel, nawawala yung kanyang donkey hinahanap ni Saul. Yung donkey ni Saul hinahanap. 3 days na. Mababasa niyo, sabi ni Samuel, yung donkey mo, dyan lang makikita. Bilang nilang nasumpungan. 1 Samuel chapter 9, verse 1 to 20. So, meron kasi si Samuel na word of knowledge galing sa Panginoon. Si Elisha, revealing the battle plan of the king of Syria. Yung mga Syrian army, plano ng plano, kung paano sasalakayin ang mga Israelita. Ngayon, yung plano nila, inili-reveal ng Diyos kay Elisha. Ito namang si Elisha, sinasabi niya yung plano ng king of Syria. Dahil itong si Elisha, propeta, meron siyang word of knowledge, may word of wisdom. Kaya hindi ho sila natatalo. Okay? Ganon din si Daniel, revealing king's dream. Yan, example din po yung kanina. So ngayon, sa New Testament, natatandaan niyo po si Nathaniel, kilala ng Diyos. Nung na-encounter siya ni Jesus Christ, sabi ng Panginoon sa kanya, Nathaniel, basahin po natin yung John chapter 1 verse 47. Tingnan niyo ho, nakaka-amaze tong na yan, yung tagpo na ito, na hindi naman nagulat si Nathaniel kasi kilala na siya ni Jesus. John chapter 1 verse 47. May word of knowledge si Jesus Christ. Tingnan nyo. When Jesus saw Nathanael approaching, he said to him, "Here, truly is an Israelite in whom there is no deceit." "How do you know me?" Nathanael sabi niya. "Paano mo akong nakilala? Hindi naman tayo nagkikita pa, nagkakasama." Nakita niyo si Nathanael? "How do you know me?" Nathanael asked, ito sagot ni Kristo. Jesus answered, "I saw you while you were still under the fig tree before Philip called you." Then Nathanael declared, "Rabbi," or Rabbi, "you are the Son of God, you are the King of Kings." So yun, meron si Jesus Christ na wisdom. Kilala niya na. Halimbawa, dito ngayon, ang word of wisdom, nag-pray tayo. Tapos bigla ka pa nag-worship tayo, pagkatapos ng worship, nag-reveal sa akin, halimbawa, Lord. Meron dito, 3 days ago, naisip mo na parang gusto mong mag-suicide. Pero napigilan ka.
Ganon, ano. Ang tawag doon, word of knowledge. Halimbawa lang, ha? Hindi ko sinasabing meron dito, pero pwedeng ganon. Meron dito, nung nagbabasa ka, ganito ang sinabi sa iyo ng Panginoon. Ganon. Ang tawag doon, word of knowledge. Nalalaman mo yung iba nga, specific pa, pati nga address ay sinasabi, pati numero ng bahay. Oh. Buti na lang, hindi ko sinabi sa telepono, no? Number. Oh. Kaya lang, baka hihingi ka, Lord. Specific, Lord. Siyam na numero ng loto, Panginoon. Hindi. Hindi ka sasagutin ng Lord na gano'n. Talagang kinti. Iba yun. Hindi ka naman specific. Jesus, ano pa? Sending his disciple to bring a donkey. Luke 19. Tingnan natin itong Luke 19. Ito ay mga biblical example ng word of knowledge. Verse 28. So kaya isulat niyo yung mga verse na yan para pwede niyong pag-aralan. After Jesus has said to this, he went on ahead going up to Jerusalem. As he approached Bethphage and Bethany at the hill called the Mount of Olives, he sent to his disciples saying them, Go, tingnan niyo dalawang disipulo isinugo niya. Go to the village ahead of you, and as you enter it, you will find, tingnan niyo hindi naman nagpunta si Kristo ron, pero sabi niya, ni Kristo, pagpasok ninyo ng village, may makikita kayo doon na nakatali na asno, which no one has ever ridden. Untie it and bring it here. If anyone asks you, why are you untying it? Say, the Lord needs it. Tingnan nyo, yung wisdom, yung word of knowledge ng Panginoon, yung donkey, pinakuha niya. Sabi hanggang sa verse 32, those who were sent ahead went and found it just as he had told them. Eksakto. Yung sinabi ni Kristo na meron silang nasampungan na donkey, nandun na yung donkey. Hindi ka mukha nung nagbablog. Sabihin nila, pumunta kayo sa simbahan ganito, meron na kayong makikita 1,000. Kaya pala siya ang naglagay ng 1,000 roon. Hindi ganun yun. Si Jesus Christ talagang sinasabi niya. Word of knowledge and word of wisdom. Amen? Amen. Okay. Peter, Ananias, and Sapphira. Makikita nyo, itong mag-asawa, si Ananias at saka si Sapphira, nagbenta ng house and lot. Ngayon, normally yung kanilang pinagbilan dapat ibibigay niya sa paanan ng mga apostol. Nagsinungaling sila. Alam nyo, hindi pa sila si Peter ay nakakausap nila. Paghanap nila, si Peter nagkaroon ng word of knowledge. Sabi ni Peter, bakit dinaya niyo ang Panginoon at sinungaling kayo? Sabi nila, hindi raw. Itong dalawa, si Ananias at saka si Sapphira, nagkutsaba. Nagsinungaling. Sabi ni Pedro, hindi kayo nagsinungaling sa tao, kundi nagsinungaling kayo sa Diyos. Alam niyo, biglang namatay si Ananias. Bigla, pagbagsak niya, dumadating naman yung asawa niya. Ganon din ang sinabi. Kasi tinatanong yung pinagbilan, na total na pinagbilan, hindi nila binigay sa paanan ng apostol. Nagsinungaling sila, patay silang pareho. Pero sabi ni Pedro, nagsinungaling kayo sa banal na espiritu, hindi sa Diyos, hindi sa akin, hindi sa church. So meron siyang word of knowledge si Pedro. Dumating sa kanyang wisdom. Okay? Iyan yung word of knowledge. So Ananias sent to minister to Saul. Ito naman po, nung si Saul, na-convert siya, di ba? Papunta siya ng Damasco, nakakita na siya ng liwanag, nakasakay sa kabayo, nahulog siya sa kabayo. 3 araw siyang nabulag. Ngayon, ito namang si Ananias, nagpipray, nasa ibang lugar, kinausap ng Diyos sa panaginip, puntahan mo si Saul, ipag-pray mo. Siya naman, natatakot si Ananias kasi alam niya, notorious to mamamatay ng tao si Saul. Sabi sa kanya, hindi. Nakilala niya ng Panginoon kasi na-encounter niya na. Nakakita ng liwanag na born again na si Saul. Pinuntahan niya pinapupuntahan siya para ipag-pray. So paano siya nagkaroon ng word of wisdom? Sa panaginip itong siya, kinausap niya siya. Habang siya nagpipray. Sabay sila. So makikita niyo ganun mga kapatid. Ang Bible, pag pinag-aralan mo, napakasarap pag-aralan ng Biblia. Amen? Amen. Amen? Okay, operation.
letting people feel known and loved by God. So, huwag yung word of knowledge na, halimbawa, binata ka, may word of knowledge. Sabi ng Lord, ikaw raw ang mapapangasawa ko. Uy, ba't hindi ka kinakausap? Ikaw lang ang kinakausap. O baka gusto mo lang. Hindi. Sa church, kapag maraming dalagang maganda, maraming binatang nagkakaroon ng word of knowledge. Word of wisdom, sinasabi, uy, napanaginipan kita. Wala, kulang lang sa paligo. May gusto lang pala, kaya gusto. So, iba yon mga kapatid. Ang word of knowledge, nag-ooperate yan, yung love ng God, hindi mo yan pinupwersa, kundi may confirmation yan. Kahit hindi mo yan, halimbawa, sinabi ng Lord, siya pangasawa mo, siya din kakausapin ng Lord. Ganun yun. Amen? Amen. Ganun yun, ha? Example lang yun. Helping solve problem, ganun din po yun. Finding what is lost. Revealing what is causing the loss. Example, the people who are investing money. So, wrong spelling. Yung mga nag-invest ng pera, kung paano ka magkakaroon ng wisdom para maka-recuperate. Gano'n. So, bibigyan ka ng wisdom ng Lord. Kailangan ng wisdom. Bringing conviction and repentance by lovingly, hindi condemnation. Okay? Amen ba? Amen. So, tandaan niyo po, ang word of knowledge is to edify the church, to comfort the church, and to exaltation, edification, and comfort. Hindi po to discourage, ha? Hindi ma-discourage, hindi to i-down, kundi encouragement ang word of wisdom and word of knowledge. Okay? So, operation, revealing something that happened in the past that is affecting the present. Alam niyo, yung word of wisdom, minsan may sinasabi ka, yung nakaraan, naapektuhan pati yung future niya, pati yung present niya. So, sinasabi ng Lord sa iyo, kalimutan mo na yung nakaraan mo. Sabi ni Lord, see, I am doing a new thing. Forget the past, do not dwell on the past, see, I am doing a new thing. Ganon, word of wisdom. Amen? Revealing what God is doing when ministered along with other gifts, example, gifts of healing, working, and miracles. Pag ikaw ay nagpipray ng may sakit, kailangan mo rin ng word of knowledge and wisdom. Kasi minsan, di ba, pinagpipray mo ang tao, pray ka ng pray, Lord, pinapalayas ko ang masamang espiritu, ang sakit, karamdaman. Biglang ni-reveal ni Lord sa iyo. Yung tao na yan, kaya may sakit kasi hindi nagpo-forgive. Ay, kaya pala. Tapos kakausapin mo siya, brother, sister. Sabi ni Lord, pagagalingin ka, pero kailangan number 1, mag-forgive ka. Nakita niyo? Wisdom yun and word of knowledge. Kung minsan, ang pinagpipray, kaya pala sa may sakit, bunga lang yun ng spirit of unforgiveness at saka spirit of condemnation. Kaya pala may sakit. Nung nag-forgive, bigla siyang gumaling. Pero paano mo nalaman? In-reveal sa'yo ng Lord. Nung pinagpipray mo na siya. Ako maraming experience na ganyan, mga pinagpipray na may sakit. Hindi gumagaling-galing, kaya pala meron silang unforgiving spirit. May resentment, may bitterness sa puso. Nung nag-forgive, gumaling. Amen? Amen. Praise God. Okay. How a word of knowledge received. Paano natin matatanggap? Hearing or seeing word, yun din. Pwede kang may naririnig o pwede kang may nakikitang word, sentences, or information. O kaya, yan din, an inner impression, inner witness. Pictures and image. Kung minsan nakasakay sa, alam nyo, di ba pagka ikaw ay kinakausap ng Lord, di ba, nagdadrive ka, minsan may nababasa kang sticker, mga bumper ng kotse, sasakyan, tricycle, tapos nakalagay doon. Kung ikaw ay down na down ka, bigla kang may nabasang verse. Ang sabi ron, sa verse, be strong in the Lord and the power of His might. Ay, hindi mo malimutan yung nabasa mo na yun. Kinausap ka ng Lord. Amen. Amen ba? Amen. Nakukuha niyo po kung paano nangungusap ang Lord. Ganyan siya. Pag sensitive ka, maraming ways kung paano ka kakausapin. Picture, sa pakikinig mo. Nangyari po yun sa akin sa Facebook, the famous verse. Oh. Hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Amen. Palakpakan natin si Lord. Amen. Hebreo
Every 13:5. Oh, tinan mo, hindi niya malimutan, na-memorize niya. Brad, yung sinabi sa'yo ng Lord, totoo yun. I will never leave you, nor forsake you. Palakpakan natin si Lord. Glory to God. Ganyan si Lord pag nangusap, hindi mo malilimutan. Nakatanim yan sa puso mo. Kahit saan ka pumunta, kahit nasa ospital ka, Lord, pinangahawangan ko, you will never leave me nor forsake me. Kahit saan ka pumunta, mahulog ka sa balon, Lord, you are with me. You will never leave me nor forsake me. Di ba? Kamukha nilang Peter, nasa loob ng kulungan, hindi pinabayan ng Panginoon. Kamukha ni Shadrach, Meshach at Abednego, init siya sa 7 times na pinainit na pugon, hindi nasunog. Si Joseph, si Daniel, init siya sa leon. Because the Lord is with you. Alam mo ba, Brad, yung sinabi ng Lord sa iyo na yun? Yun the most repeated the promises in the Bible na paulit-ulit, napakaraming beses binanggit yung salitang, I will never leave you, nor forsake you. Mahal ka ng Panginoon. Panghawakan mo yung word na yan na nabasa mo. Kahit Facebook, pwede kang kausapin dyan. Amen? Amen. So dreams, picture, image, physical sensation or experience, inspired utterance, dreams, and vision. So yan po yung word of knowledge. So ngayon ho, how word of knowledge is received? Pwedeng through angel, personal experience or situation, or inspired writing, divine setup, or new, personal, and creative ways. So, messenger, pwedeng mga, halimbawa, paano ka makakatanggap ng word of knowledge? Yan yung mga ways paano tayo tumanggap ng word of knowledge. Kailangan lang alam natin na yung palang ginagawa ng Lord sa atin, binibigyan ka na pala ng word of knowledge. Maging sensitive tayo sa word of wisdom and word of knowledge. Itutuloy po natin yan sa susunod. Tapusin lang natin yung word of knowledge ngayon. How to share word of knowledge. Be loving, gentle in what you share. Yun na, tandaan natin, ha? Pag may word of knowledge ka, may wisdom, ang pagsishare, loving, gentle, sa pagsishare. Pangalawa, be clear and specific what is being revealed to you. Kailangan specific, kailangan clear. Amen? Amen. Number 3, validate whenever possible. Kailangan may confirmation. Dahil sabi sa Bible, where 2 or 3, every matter shall be, 2 or 3 witnesses, every matter shall be established. Okay? Kailangan ng confirmation. Take risk out of love for people. Kung minsan pagka ikaw ay nag-share ng word of knowledge, may mga tao hindi ka naintindihan, nagagalit sa iyo. Pero love pa rin ang gaganti mo sa kanila. Amen? And it's okay to make mistake. Kung minsan nagkamali ka, okay lang. Kasi siyempre, nag-aaral pa tayo, hindi pa tayo perfect. So, pero bandang huli, magiging perfect na rin yung ating word of knowledge and word of wisdom. Amen? So, itong discerning of the Spirit, itutuloy ko po sa susunod na Sunday, saka yung iba pang gifts. Healing, miracle, interpretation, discerning of the Spirit. So, pinag-uusapan po natin yung detail. Tayong lahat po ay tumayo at alam ko pong gabi na, parang di po tayo masyadong ibalik. Tayo po yung magaling panalangin. Maraming pong salamat, Panginoon, sa word of knowledge, word of wisdom namin pinag-aralan. Sa aming pong pagsamantalang pag-uwi at pag-iwalay, patuloy na bigyan niyo po kami ng understanding about the gifts of the Holy Spirit. May apply namin ito, may experience namin ang gifts of the Holy Spirit. Pagpalain niyo po aming pagsamantalang pag-uwi at pag-iwalay. Ingatan niyo po ang bawat sasakyan, ang bawat isa. I bind the spirit of tragedy and accident. Lord, cover us with your most precious holy blood. As we depart from this place, let your grace and mercy be with us, Lord. Hallelujah. We give you all the glory, honor, and power in Jesus' name. Amen.